Hey Max Part, kamusta kayo? At ngayon sa vlog po natin ngayon Max Part ay pag-uusapan po natin ang mga bagay na pwede mong gawin para lumala ang pagka-addict sa iyo ng lalaki. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo at muli, be inspired! At ang unang bagay na pwede mong gawin para lumala ang pagka-addict sa iyo ng lalaki is paligayahin mo siya. O pumakas pa dyan ang unang bagay na pwede mong gawin upang isang lalaki ay lumala o tumindi ang pagka-addict o pagkabaliw sa iyo. Totoo yan. Alam nyo, ang sa pinakadahilan kung bakit ang isang tao ay mas talong na-addict o nababaliw sa isang relasyon o sa babae o lalaki ay sapagkat ito ay maligaya sa kanya. Dahil sa kaligayahan na yun, handa siyang ipaglaban ito. Minsan nga kahit sa magulang pinaglalaban niya yung girlfriend niya, yung boyfriend niya, diba? Sumasama pa, diba? Ganyan yan. Kailangan paligayahin mo ang isang tao na minamahal mo upang siya ay ma-addict sa'yo. Dapat sa'yo niya makita, maramdaman at maranasan ang tunay na kaligayahan. Ka-inspired, ano bang mga pwede namin gawin upang mapaligaya ang boyfriend namin o mister namin, ang lalaking mahal ko? Bigyan naman kami ng tips. Alam nyo, ka-inspired, marami kang pwedeng gawin upang ang lalaking mahal mo ay mapaligaya mo. Dapat una mong gawin ay kilalanin mo siyang mabuti. Alamin mo ang mga bagay na gusto niya, ang mga bagay na pangarap niya, at mga bagay na ayaw niya. Diba? Dapat kilala mo yung tao. Hindi yung basta-basta ka lang tira ka ng tira na kung ano nung ginagawa mo, malay mo, ayaw niya pala nun. Maturno pa sa'yo. Alamin mo, diba? Maging matalino ka kung paano mo aalamin ang mga bagay na gusto niya. Halimbawa, ang gusto niya sa buhay niya is yung inaasikaso siya. Diba? May mga lalaking ganyan. Gusto ng iba lalaki, inaasikaso sila. Yun ang gawin mo. Mapapaligaya mo siya dun sapagkat yun ang gusto niya. Ano pa? Siguro, ang isa sa mga nagpapaligaya sa kanya is yung musika. Diba? Yung mga music. O, kantahan mo siya. Yung paborito niyang kanta. Kung mahilig, kung ang boyfriend mo o mister mo ay mahilig kumain, pagluto mo siya ng masarap na pagkain, lalo ng mga pagkain gusto niya. Kung ang mister mo ay mahilig magpamasahe, masahihin mo siya, i-massage mo siya. Kung ang mister mo ay talaga namang ka-inspired, mahilig mag-gym, yun ang nagpapalagay sa kanya, samahan mo siya sa pag-gym or bilhan mo siya ng mga kagamitan na pang-gym para hindi na siya lumabas-labas pa. Diba? Ano pa ba? Yung mga bagay na gusto niya. Sabihin ng iba, ka-inspired. May naisip ako. O ano yun? Kaya ko siyang paligayahin. Saan? Sa kama. Sa labing-labing. Maganda yan. Kung ang isang lalaki ay talaga naman sa pinakagusto niya, bigay mo, diba? Hindi lang naman din siya ang maliligayahan, pati ikaw. Ka-inspired, kailangan mo talagang palagayahin ng partner mo. Kasi sa pinakasikreto, talaga namang top sa sa listahan yan upang ang lalaki, mas lalo kang mahalin, mas lalo kang pahalagahan, o ibabalyo ka niya, ipaglalaban ka pa niya, kapag sa'yo niya naramdaman, sa'yo niya nakita, sa'yo niya naranasan, at talaga namang napatunayan ng tunay na kaligayahan, ng tunay na pag-ibig mo. Talaga naman ka-inspired. Yan ang gawin mo upang isang lalaki ay lumala ang pagka-addict o pagkabaliw niya sa'yo, ka-inspired. At ang pangalawang bagay na pwede mong subukan ka-inspired upang isang lalaki lumala ang pagka-addict sa'yo is pagandahin ang lower body. Yan ang pangalawa, ka-inspired. Alam nyo kung bakit sinama to? Sapagkat naobserbahan ko. Dahil lalaki din ako at nagtanong-tanong din ako. At talaga namang nagmuni-muni. Talaga namang sayan sa mga magpapa-addict sa lalaki. Lalo sa asawa mo, sa boyfriend mo. Kaya napakahalaga na nagpapasexy ka. Lalo yung lower body mo, di ba? Alam nyo, sa pinaka, tinitingnan, gustong-gusto, pinasasabigan, pinanggigigilan, at malakas makapang-attract sa isang lalaki is yung may magandang puwet. May magandang puwet. Totoo yan, siguro yung iba sa inyo napapangiti or napapatawa. Pero totoo, pag yung babae may magandang puwet, di ba? Magandang back, talaga napaka-advantage mo yan. Kahit hindi ka man ganun kaganda, real talk lang, hindi ka man ganun kaganda, hindi ka man ganun kakinis, hindi ka man ganun kaputi,
hindi ka man ganun kaporma, hindi ka man ganun kasikat o kayaman, sino ka man sa mundong ito, kung ikaw ay may magandang lower body, talagang nakakalamang yan sa iba. Talagang ma-attract sila sa'yo, mapapatingin ng lalaki sa'yo. Lalo lang kapag yung legs mo maganda rin, di ba? Yung legs mo, makinis, maputi, di ba? O pati yung sabihin natin, yung mismong paa mo, maganda yung paa mo, laging malinis, tapos ano ba yun, ginagawa yung mga babae, yung cutics ba yun, yung, di ba yung may nilalagay ko sa kuko nyo ng mga kulay-kulay? Minsan nakaka-attract din sa lalaki, ibig sabihin yan, malinis ka sa sarili mo, marunong ka sa sarili mo, maalaga ka sa sarili mo. Kasi yung iba, puro ganda lang na mukha, dito lang buhok, ang dumi naman ng paa. Di ba? Kaya yun. Sabi, Kingsport, paano naman yung upper body? Sa upper body, syempre, kung malaki ang hinaharap mo, okay. Yung iba, yung sabi nga ng iba, yung likod nila, parang harap din nila Wala tayong magagawa dyan. Pero kung may pera ka? Pero mas maganda, di ba? Ano binibigay ng Panginoon sa'yo? Kung merong dyan, yung sa mag-gym ka, yung papalakihin mo, may exercise, may workout, pwede mong gawin. Yung sa puwet, alam ko meron yan na para mapalaki yung puwet mo, mapaganda yung hubog, may exercise dyan may workout. Meron dyan. Kayo pa hindi ko alam, hindi mag-search ka. Diba? Nasa internet na lahat. Katamaran mo na lang kasi. Puro ka dahilan. Nandiyan ang YouTube, nandiyan ang Facebook, nandiyan ang TikTok, Instagram, at iba pa. May mga coaches dyan sa mga gym kung paano gusto mong palakihin yung mo. Diba? May mga coaches dyan kung paano magpapasexy. Mag-effort ka. Mag-invest ka. Alamin mo. At gawin mo. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa mga taong mahal mo, sa kalusugan mo, at sa lalaking iniibig mo, upang siya'y talaga namang mabalaw sa'yo. Lumala ang pagka-addict niya sa'yo. Maniwala ka sa akin, Kingsport, ang lalaki ay lalaki. So sa pinaka gusto namin, yung babaeng sexy, yung babaeng may magandang katawan, yung babaeng may maganda at kakit-akit na lower body, talaga naman ka-inspired. Tandaan mo yan. At ang mong pwede mong gawin ka-inspired upang isang lalaki lumala ang pagka-addict sa'yo is, dapat di ka palaging nakikita o nakakausap, yung pangatlo ka-inspired. Paano ka kaka-addict ka na lalaki kung napaka-sobrang available mo? Lagi kang available. Ako sobrang needy mo. Sobra ako magbigay ng atensyon at ang panahon mo, oras mo. Diba? Oo, sabihin natin papaligayahin mo siya. Pero i-timing mo at balansehin mo ang buhay mo. Hindi ka puro lalaki, hindi ka puro pag-ibig, hindi ka puro siya. Huwag mong paikutin yung araw-araw mo, yung bunto mo sa kanya lang. Huwag kang laging magparamdam. Huwag kang palaging available. Kasi kung magiging ganyan ka, imbis na kaadikan ka niya, pagsasawaan ka niya. Lalayuan ka niya o baka taguan ka pa niya. I-ghost ka niya o baka ipagpalit ka sa iba. Sapagkat hindi niya nararamdaman ng pag-ibig sa iyo. Dahil di mo siya binibigyan ng pagkakataong maramdaman yun. Dahil di mo siya binibigyan ng pagkakataong mamiss ka. At mag-wonder sa iyo. Talaga naman, dapat palagi kang iniisip ng lalaki. Dapat palagi siyang nakikurious sa iyo. Dapat di ka laging nagpaparamdam. Di ka laging available. Huwag kang mabis mag-reply. Magpaka-busy ka. Dapat may ginagawa ka sa buhay mo upang ang isang lalaki laging talaga namang hanap-hanapin ka. Di yung lagi kang nandyan. Anytime, like, available ka palagi. Diba? Dapat di ka niya palaging nakikita. Di ka niya palaging nakakasama o di ka niya palaging nakakausap. Sabi ng iba, Kingsport, paano yan? Bakit? Asawa ko na yan mister ko na yan. Lagi kayo magkasama sa bahay. Ibang usapan na yan. Pero gagawin ko ng vlog yan, Kingsport. Karamihan din kasi nanonood dito, mga LDR, o baka hindi pa naman mag-asawa, di ba? Mga ganon. Pero gagawa natin ng vlog yan para sa mga lagi na magkasama kasi mag-asawa na, iba na sa bahay na. Pag-iisipan ko yan. Pero sa ngayon, kung medyo magkalayo pa kayo, LDR, o hindi pa kayo magkasama sa isang bahay, pwede mo yan gawin. Kung lagi magparamdam, kung laging available. Dahil kung gagawin mo yan, ma-addict talaga siya sa'yo. Alam nyo, sa mga bagay na kina-addict ng mga tao, is yung mababa ang demanda. Diba? Hindi yung parang ano lang din yan parang produkto. Diba? Parang produkto. Halimbawa, bakit mura ang tubig? Diba napakahalaga ng tubig? Mga mineral water, mga bottled water, diba?
Mahalaga ang tubig. Kung walang tubig, ewan ko lang kung mabuhay ka. Pero bakit napakamura? Di ba? Napakamura. Kasi madaming supply. Laging nandyan kahit saan ka lumingon. May tubig. Minsan nga, hingi ka lang ng tubig, ibibigyan ka eh. Di ba? Madaming supply, mababa ang demand. Pero, pag ang tubig, kunyari dumating sa mundo, wag naman sana, na magkaubusan ng tubig, tandaan nyo, baka ang tubig pa ang maging pinakamahal. Katumbas ng ginto kasi buhay yan eh. Matatapos ka talaga kung wala kang tubig sa katawan mo. Pag tumaas ang demand, kung nakulang ng supply ng tubig, magiging mahal yan, baka libo-libo. Diba? Ganun din ikaw. Dapat hindi ka laging nandyan. Dapat hindi ka laging nagpaparamdam upang tumaas ang demand mo. Diba? Parang produkto nga. Ka-inspire, tanda mo yan. Ganyan yan. O, bakit yung diamante? Bakit yung ginto? O limbawa yung diamante. Lit-lit lang nun, diba? Bakit napakamahal nun? Sapagkat ka-inspire. Sobrang dalang nun. Diba? Pero yung mga tanso, yung mga bakal-bakal dyan, yung mga silver, mga pilak, kahit ginto, diba? Kahit saan, diba? Basta may budget ka, makakuha ka nun. Pero ganun ka ba? Ganun mo ba binababa ang value mo? Ganun mo ba pinapahalagahan ang sarili mo? Diba? Ikaw ang magdadagdag ng value sa sarili mo. Huwag kang laging magparamdam. Huwag kang laging available. Ituring mo parang isang diamante o ginto ang sarili mo upang hanapin ka niya. Talaga namang ka-inspired paghirapan ka niya. Mithiin ka niya. Talaga namang gugustuhin niyang laging makita at makausap ka. Sapagkat alam niya na ang oras mo ay mahalaga. Alam niya na hindi ka laging may time sa kanya. At papahalagahan ka niya dahil doon lagi siyang mag-i-invest ng oras sa'yo. Lagi siyang mag-i-invest ng pag-iisip sa'yo. Lagi siyang mag-i-invest ng paghahanap sa'yo. At ang damdamin niya ay mapupuno ng pag-i-invest sa'yo. At dahil doon nalala ang pagka-addict niya at pagkabaliw sa'yo. At dahil doon magiging maligaya ka. At mas lalo kanyang mamahalin. At papahalagahan at iba-value sa buhay niya ka-inspire. At pang-apat na pwede mong subukan ka-inspire upang ang isang lalaki lumalab pagka-addict sa'yo is dapat meron ka na wala sa iba. Yung pang-apat ka-inspire. Ano yung ka-inspire? Dapat meron ako na wala sa iba o wala sa karamihan? Oo, dapat talaga. Paano kanya kaka-adikan kung katulad ka lang din ng iba? Paano kanya kaka-adikan kung meron ka rin ng meron ng iba? Diba? Parang ano bang kaka-adik doon? Parang normal ka lang din, diba? Dapat may kakaiba sa'yo. Para yun yung kaka-adikan niya sa'yo. Eh, ano bang halimbawa ka-inspired? Marami. Ano bang talent mo? Ano bang kaya mong gawin na hindi kayang gawin ng iba? Halimbawa, sa'yo niya lang nakikita yung sabihin nating napakagaling sumayaw, napakagandang boses. O, gawin mo sa kanya yun. O kaya napakasarap, napakagaling sa labing-labing, sa kama. Pag kayo ay naglalabing-labing, diba? Iparamdam mo sa kanya yun. Ano pa ba? Yung mga bagay na meron ka, na wala sa iba. Yung pagiging independent mo. O bakit lahat ba ng babae may trabaho? O lahat ba ng babae malaki ang sweldo? Diba? Hindi naman sa minimenos natin yung iba. Pero kung mas maganda trabaho mo, may trabaho ka, tapos malaki pa sweldo mo, eh syempre mas high value ka sa iba. Pagdating lang din doon sa sa kita, diba? Ano pa ba? Sabihin natin meron kang knowledge sa pagporma, meron kang knowledge sa pag-aayos ng bahay, meron kang knowledge sa pag-aayos ng sasakyan, may pati mga gawaing panlalaki, marami kang alam. O lahat ba ng babae kaya yan? Yung ibang babae nga napakapabebe, yung ibang babae nga napaka-arte, hindi man lang alam to, hindi man lang alam yan. Pambabaeng gawain na yun, ha? Hindi pa kaya, pambabaeng gawain na yun. Paano pa kayo yung panlalaki na gawain? Mas lalong di kaya. Pero yung ibang babae, nakikita ko yung ibang babae, nag-welding pa eh. Yung ibang babae, nag-construction pa. Yung ibang babae, nag-aayos pa ng motor, ng kotse. Kababaeng tao yun, marunong. Kababaeng tao, maraming alam gawin. Dapat ganun ka. May kaya kang gawin. Meron ka na wala sa iba.
sapagkat isa yun sa magpapalamang sa'yo sa iba upang ang isang lalaki mas lalong hangaan ka at mas lalong lumala ang pagkabaliw niya sa'yo at pagka-addict niya sa'yo. Tandaan mo yan, ka-inspire, ikaw ba? Sa tingin mo, i-comment mo sa baba. I-comment mo, ano ba yung sa tingin mo na may pagmamalaki mo sa sarili mo, na meron ka, na wala sa karamihan, ka-inspire. At malamang pwede mong gawin ka-inspire upang lumala ang pagka-addict sa'yo ng isang lalaki. Bigyan mo siya ng dahilan para palagi kanyang maalala. Yan palima at pinakahuli ka-inspire. Dapat meron siyang magiging dahilan para palagi kanyang maalala. At pag palagi kanyang naaalala, siyempre mas magiging maalaga ka. Diba? Kasi nagiging parte ka lagi araw-araw. Parte ka ng araw-araw niya, lagi kanyang naiisip. Di ba magiging mahalaga nun? Diba? Ma-addict siya kakaisip sa'yo. Kaya na ba yung mga pwedeng gawin ka-inspired para magkaroon siya ng dahilan para ako'y lagi nang maalala? Siyempre, marami pa rin. Tulad ng pagiging maasikaso mo, mapagmahal, tapat mo, marunong mo sa buhay, marespeto ka sa kanya, magaling ka sa labing-labing, masarap ka magluto, malinis ka sa tahanan, magaling ka pumorma, sexy ka, nag-self-improve ka, may sarili kang pera, madiskarte ka, matulungin ka sa kanya, nagbibigay ka rin. At iba pa. Ang mga bagay na kapag nawala kay maaalala rin sa'yo, yun, nagsinusorpresa mo rin siya. Pag nagde-date kayo, minsan gumagastos ka din. Di mo hinahayaan na puro siya lang lagi gumagastos lahat. Ano pa? Sabihin natin, pinaglaban mo siya sa pamilya mo. Pinaglalaban mo siya sa mga taong umaapi sa inyo. Umaapi sa kanya, pinaglalaban mo siya. Yung ikaw yung tipo ng babae na hindi ka pumapayag na ginagawan ka ng mali. Mapalag ka. Hindi ka marupok, hindi ka martir. Maaalala niya yun. At isa yun sa mga bagay na magpapalala ang pagka-addict niya sa'yo. Dapat ang isang lalaki ay talaga namang palagi kang naiisip at naaalala. Isa yun sa mga sikreto upang ikaw ay mas maging mahalaga. Bagay na tandaan mo at bagay na gawin mo upang ikaw ay talaga namang maging maligaya sapagkat ang isang lalaki ka-inspired ang partner mo ay lalala ang pagka-addict sa'yo pag ganyan ka. So Max Pardy lang po, na maraming salamat po Max Pardy sa pagtapos ng vlog dito. Sige pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din naman po tayo sa iba. Sa mga di pa po nakasubscribe, subscribe na po Max Pardy at click nyo na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong uploads. Gusto magpa-coaching, magpa-advice, makausap ako, pakimess lang po ako sa aking Facebook, ano po yung profile picture ko at pakichat ako. Ako mismo ang magre-reply sa inyo. Pag-usapan natin yung problema sa pag-ibig and relationship. Maraming salamat Max Pardy. Mag-iingat kayong lahat at mahal ko po kayo. At muli, be inspired!